Mark chapter 7 verse 31 hanggang 37. Umalis si Jesus galing sa Tyre. Dumaan siya sa Sidon at sa bayan ng Decapolis papuntang Lake Galilee. Dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang lalaking bingi at nahihirapang magsalita. Nagmakaawa sila kay Jesus na pagalingin ang lalaki. Inilayo muna ni Jesus ang lalaki sa maraming tao. Nilagay ni Jesus ang daliri niya sa mga tenga ng lalaki. Dumura siya at pinahid ito sa dila ng lalaki. Tapos tumingala si Jesus sa langit. Huminga ng malalim saka sinabi sa lalaking, Ephphatha. Ibig sabihin, bumukas ka. Nakarinig agad ang lalaki at nakapagsalita na siya ng maayos. Pinagbawalan ni Jesus sa mga taong ikwento kahit kanino ang nangyari, pero habang lalo silang pinagbabawalan, lalo pa nilang pinagsasabi ito sa iba. Bumilib naman ang mga nakarinig ng kwento. Ang sabi nila, wow, ang galing-galing talaga niya. Wow, ang galing-galing talaga niya. Dahil sa kanya, nakakarinig na ang mga bingi at nakakapagsalita na ang mga pipi. Ang amazing, no? Pero yung napatigil ako dun sa dumura siya, tapos inilayo muna ni Jesus ang lalaki sa maraming tao. Nilagay ni Jesus ang daliri niya sa mga tenga ng lalaki. Dumura siya at pinahid ito sa dila ng lalaki. Diba? Gross, man. Ang gross. Parang naalala ko tuloy yung sa Old Testament. May ganitong istorya din si Gehazi at saka si Naaman. Si Naaman pala yun. Si Naaman, siya, may taga-ibang lugar siya, pero pumunta siya sa Jerusalem or sa Israel para kay Prophet Samuel yata. Kasi yung butlig-butlig siya Elijah ba or Elisha? Hindi ko maalala. Basta, to some prophet, tapos ang in-advise sa kanya ng prophet, lumubog ka sa Ilog Jordan. At that time, Ilog Jordan is considered as a dirty river. So, parang sa dinami-dami na pwedeng pagluluban, dun pa sa madumi. Pero sabi, lumublob ka ng 7 times, and then gagaling yung ketong mo. Ayaw niya kasi hindi man lang siya binaba, iniutos lang kay Gehazi. Hindi man lang siya hinarap. Inutos niya lang kay Gehazi na, kumbaga assistant lang ng prophet. Hindi niya hinarap si Naaman. Naaman is known to be a prominent guy or a rich guy na talagang malaking tao siya, kumbaga, in their culture back in their days. Tapos hindi man lang siya hinarap, like offensive or offending. Pero sinabi nung Israelita na alipin niya, slave ni Naaman, kapag inutos po niya sa inyo yung ganitong bagay para sa inyong healing, di ba gagawin niyo rin po? Bakit hindi niyo po subukan? So 7 times lublob siya. Unang lublob, pangalawang lublob, pangatlong lublob. Wala na mga babago, di ba? Pang-4, pang-5, pang-6. Walang nababago sa balat. Pero nung ika-7 times, umahon siya ng malinis. Wala na yung kanyang mga skin disease. Ito naman, bingi at pipi. Tinakpan niya yung tenga, dumura siya. Kinuha, pinahid sa dila ng lalaki. Tapos tumingala si Jesus sa langit, huminga ng malalim. Saka sinabi sa lalaking, Ephphatha. Ibig sabihin, bumukas ka. Nakarinig agad ang lalaki at nakapagsalita na siya ng maayos. Grabe yun. Grabe yun. Kasi kapag pinanganak, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang lalaking bingi at nahihirapang magsalita. Nahihirapang magsalita. Alright. Nagmakaawa sila kay Jesus na pagalingin ang lalaki. Hindi nakalagay dito kung pinanganak siyang bingi at pipi. Pero for someone to be mute and deaf for a long time, it's really hard to talk. After, syempre, hindi ko alam kung anong pakiramdam nun after ng pipik at bingi, tapos biglang suddenly nakarinig ka at saka nakapagsalita. Hindi ko naman talaga ma-explain sa inyo kung anong pakiramdam nun. Hindi naman ako nakaranas, no. Pero like, studies says na pag hindi ka nakakarinig, wala kang idea ng words, kaya mahirap din magsalita. So, ganun siya. So, pero after what Jesus did, nakarinig agad ang lalaki at nakapagsalita na siya ng maayos.
Jesus is amazing, but at the same time, kind of gross. Or di ko alam sa culture ba nila, hindi ba gross yung laway na ipapahid sa dila mo. Take note bingi lang siya at saka pipi. Hindi siya bulag. So nakita niya yung ginawa ni Jesus. Dumura, pinahid, galing sa lupa, pinahid sa dila. Payag ka men. Pero sabi ko nga sa'yo, kung siguro nandoon ka sa desperate state ng tao, gagawin mo or magsasubmit ka na lang just to get your healing. And marami tayong ganun. Like ikaw, you probably have that prayer na lahat gagawin mo. Kuha mo lang yung pinagpe-pray mo na yun. May mga ganun tayong prayer, right? So if you're willing to do anything just to get that, why don't you go to Jesus? Like, sabi sa Bible, sabi ni Jesus, isara mo yung bintana, yung pinto ng kwarto, and talk to your Father in heaven, our God, the Father of our Lord Jesus Christ, the God of our Lord Jesus Christ, our Father in heaven, the will who created all this. Everything was made through Jesus Christ. He is Lord, He is God, Jesus is God, but the will, the good will of the behind all that is the God the Father. And you talk to God the Father and you ask in the name of Jesus. You are coming before this God who is invisible, who is a spirit, no form, no physical body. And you're coming before Him with that faith in Jesus Christ na pinatawad na lahat ng kasalanan mo dahil sa ginawa ni Jesus Christ. That's why if you, kasi kung ikaw lang sarili mo pupunta, haharap sa Diyos na banal, hindi ka maririnig, hindi ka sasagutin. Kasi makasalanan ka. But you are coming in the name of Jesus. In other words, you're coming before God and ang makikita niya na yung kabanalan at katuwiran ng Panginoong Hesus sa'yo. That's why whatever you ask in His name, in Jesus' name, will be answered. Hindi siya yung pag sinabi mo sa dulo ng prayer in Jesus' name na parang spell ni Harry Potter. Hindi siya ganun, hindi siya magic word. In Jesus' name, it means you're coming before this Heavenly Father, our Heavenly Father. In Jesus' name. Ibig sabihin, coming before Him as the Lord Jesus Christ. Kasi nga, winidraw lahat ng kasalanan mo at dineposit yung kabanalan at katuwiran ng Panginoong Hesus sa'yo. That is why we can come to the Father. Directly, hindi kailangan ng padrino. If you're willing to do anything to get what you are praying for, how about do that? Go to your whatever room that is, close to the window, the door, ikaw lang at yung Diyos na nakakakita ng ginagawa natin in secret, and ask God for it. Tapos balitaan mo ako, like chat mo ako or DM mo ako kung ano mangyayari, like next months, next years, di natin alam, pero basta update mo ako. God bless.